They can either align with God's promises and release faith, or they can echo fear and doubt, shutting door to blessing. The question is, do your words agree with what God has already spoken? So may kapangyarihan ng bawat salita. So maaari ito umayon sa mga pangako ng Diyos at magpakawala ng pananampalataya o maaaring nating ipahayag ang takot at pagdududa at nagsasara ng mga pintuan ng mga pagpapala. So kapag tayo ay nagdududa, ito yung magsasara ng pintuan. So kaya nga ito yung sinasabi na ang tanong, ang ating bang mga salita ay sumasang-ayon kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin? So, dahil marami, kinakansela natin ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga dila. So, kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan. Sumasang-ayon ba ang iyong salita sa ipinapangako ng Diyos sa atin? So, kaya sinasabi dito, do your words agree with God's promise? So in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, unto the glory of God by us. So ibig sabihin, nasa atin ang salita, nasa atin kung paano tayo pagpapalain, kung paano tayo ay makakatanggap ng pagpapala, or nasa desisyon natin kung hindi tayo maniniwala. Kaya nga dito sinasabi, all the promises of God are yes. Every promises has spoken in His word, fine. Its fulfillment, ibig sabihin, lahat ng salita ng Diyos, bawat pangakong sinasabi sa banal na kasulatan, ito ay natutupad. At ang kanyang kasagutan ay laging yes. So walang no sa kanyang salita as long as na naniniwala tayo at sinasabi natin ang ating pananampalataya. So, in our Lord Jesus Christ, God's promises are affirmed, yes, and guaranteed. Ibig sabihin, nasa Kanya ang pangako na pinagtitibay ang oo at ginagarantiyahan niya. So, ibig sabihin, anuman ang sabihin natin, kapag tayo naniniwala, ang sagot ng Panginoon ay yes. Kaya, ang bawat salita natin dapat pinag-iisipan natin. Di ba yung iba? Tulad ng isang araw, may nakasama, ay may nakasalubong akong dati kong kasama sa trabaho. So, ayun, nagkwentuhan kami, pero hindi niya matanggap ang kinikwento ko. Dahil depende daw sa pananampalataya. So, dahil nakita ko sobrang ang laki ng pagbabago niya, parang ibang-iba noon kaysa ngayon. So, ibig sabihin, kung noon napakaganda niya, ngayon, ayaw ko na magsalita. So, sabi ko, ang sabi niya, naglilingkod daw siya sa Panginoon. Sabi ko, kung naglilingkod ka sa Panginoon, makikita sa atin ang glory ng Panginoon. So, hindi niya kayang tanggapin. Dahil depende daw sa pananampalataya. Dahil parang siya na siya, sobrang ano na niya, dry ang tingin ko sa kanya. So, kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, unto the glory of God. So, sa kalwalhatian ng Diyos, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay nagdudulot ng kalwalhatian. So, ibig sabihin, by us sa pamamagitan namin, ang bawat mananampalataya ay nakikibahagi ng pangako ng Panginoon na ito yung buhay na patutuo ng katapatan ng Diyos. Kaya nga, ano ang dapat natin gawin? So, ito yung dapat natin gawin. When we challenges arise, do your words sound more fear or faith? So, ang iyong bang, kapag dumarating ba ang mga hamon, ang salita mo ba ay parang natatakot ka or nababalisa ka o mananampalataya tayo?
So dahil kapag may takot, ibig sabihin, ang takot ay hindi mula sa Panginoon. Ngunit ang pananampalataya ay mula sa Panginoon. So ano ang dapat natin gawin? Ano ang dapat natin isabuhay? Kung tayo ay do your words agree with God's promise? So una natin dapat gawin, ito yung God's promises are always true. So, ibig sabihin, people break promises every day. Friends, leaders, and even family may disappoint, but unlike man, God cannot lie. Every word He has spoken will come to pass. His promises are unshakable because His character is unchanging. So, sumisira ng pangako. So, yan ang sinasabi na maaring ang Diyos ay hindi maaring magsinungaling. So kung ano ang salita niya, bawat salita niyang sinasabi ay mangyayari. Kapag ang mga pangako ay hindi natitinag dahil sa kanyang pagkatao ay hindi nagbabago. So ano man ang salita ng Panginoon, kailangan nating pagkatiwalaan dahil ito ay totoo. Kahit kailan hindi nagsisinungaling ang Panginoon. So kaya nga sinasabi niya, sa Numbers 23, verse 19, God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it good? So ibig sabihin, lahat ng kanyang sinasabi ay gagawin niya. So lahat ng kanyang sinasabi ay gagawin niya. So kaya nga, God is not a man. Unlike humans, God is perfect in truth and faithfulness. So ibig sabihin, hindi ito tulad ng tao ang Diyos. Ang Diyos ay perfecto sa katotohanan ng katapatan. That He should lie. Hindi siya pwedeng maaring mag-lie. Hindi pwede siya maaring magsinungaling. Lying is impossible for God. So, ito yung ang pagsisinungaling ay hindi imposible para sa Panginoon. Hindi kailanman siya nagsisinungaling. At hindi rin siya, ano man ang kanyang sabihin, hindi niya kailangan pagsisihan dahil totoo ang kanyang sinasabi. God does not change His mind. Hindi tulad ng tao. His purpose are sure and unchanging. So, hindi magbabago anuman ang kanyang salita. Hindi niya pwedeng paguhin. Hindi niya pwedeng pagsisihan ang kanyang sinabi. So, kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, hindi ba niya gagawin? So, lahat ng kanyang salita ay gagawin niya. Bawat salita niya ay tiyak at nagaganap. So, depende na sa atin kung tayo maniniwala. Yes, magtanong po kayo. Mamaya ko sasagutin. Kaya nga sinasabi dito, He has spoken ang kanyang pangako. Ang pangako ng Diyos ay ginagarantiyahan ang kanyang sariling katangian. So this verse reassures us that God's absolute reliability. He always fulfill His word na tinitiyak niya sa atin na lubos niya ang pagiging maasahan ng Diyos. Lagi niya tinutupad ang kanyang salita. So lahat ng kanyang salita tinutupad niya. Kaya nga, when He is unshakable truth. So ito kapag tinutuligsan natin o tinutuligsan natin ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, humahagpag tayo sa kanyang di natitinag na katotohanan, ito ay mangyayari sa atin. Kaya nga, tulad na lamang sa halimbawa ni Joshua and Caleb. In Numbers chapter 13, verse 30, ito yung sinasabi, Then Caleb silenced the people before Moses and said, We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi na ipinapahayag ni Caleb
at ni Joshua ang pangako ng Diyos kung saan ang iba ay nagsasalita sa takot, sila ay nagpapahayag ng tagumpay. Si Joshua at si Caleb, ang pinapahayag nila ay tagumpay. Hindi tulad ng iba na sa mga spy. So dahil dito, ito yung sinasabi sa Numbers, Numbers 14, verse 8. Sabi niya rito, if the Lord delight in us, then He will bring us into His land and give it us, and the land which flowed with milk and honey. So ito yung mga pangunahing punto na dapat nating pagnilay-nilayan. Sila Joshua at Caleb, nakita nila na may pananampalataya, hindi sa takot. Yung 10 spies, dahil labing dalawa sila na inutusan to possess the land of promise. Ngunit itong 10 spies, ang nakita nila yung mga problema. Itong sila Caleb at Joshua, hindi nila nakita ang problema kahit nakita nila. Hindi nila sinabi ang problema doon. Ngunit ang sinabi nila, punong-puno, nag-uumapaw ito ng honey and milk, sabi dito. So kaya nga ito yung pinalaki ng 10 espiya, ang mga higante. Ngunit sila Joshua and Caleb magnify God promises. So ang pangako ng Diyos, ang naalala nila Caleb at Joshua, to possess the land of promise dahil may milk and honey. So yun yung naalala nila Joshua at ni Caleb. Ngunit itong 10 spies, 10 espiya, ang dineclare nila kung ano yung nakita nila sa lugar na yon. So nakita rin yun nila Joshua at Caleb, ngunit ginawa nilang tinapay. So ito yung sinasabi na faith declares victory before circumstances changes. So ibig sabihin, magbabago yung mga nakikita natin, yung mga problema natin, nakikita natin, ngunit hindi tayo naniniwala sa problema, kaya mababago ng Diyos. Depende sa ating puso, sa isip, sa puso, at sa sinasabi natin. So kaya nga sinasabi dito, sa verse 9, Numbers 14 verse 9, only reveal not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. So ito yung nakita nila, sabi, kahit nakita nila yung mga higante, ang sabi niya, di ba mga higante malalaki? Ang sinasabi nila, Joshua at Caleb, ito'y tinapay lamang para sa atin. Their defense is departed from them, and the Lord is within us. Fear them not, so hindi sila natakot. Dahil naniniwala sila na nagsalita na ang ibang mga espiya na natatakot sila sa mga higante doon sa Kanaan na yun, sa lugar na yun. Ngunit, they reminded Israel that God's delight and present guarantee victory, not their own strength. So kaya nga ito yung sinasabi na pinapaalahanan sila na ginagarantiyahan ng presensya ng Diyos ang tagumpay, hindi sa kanilang sariling lakas. So kaya nga sila ay hindi sila nakatutok sa mga nakita nila doon. The enemies were bread. So ang tingin nila sa kaaway na mga higante, na mga kaaway, higanting upan sa atin, dito sa mundo, ang mga higante na nakikita natin, higanting mga utang, higanting mga sakit, higanting mga problema. Ngunit hindi dapat natin yan binibigyan ng atensyon. Hindi dapat natin iniisip. Isipin natin na tinapay lamang tulad nila Joshua at Caleb. So ang mga kaaway, nakita nila yung mga kaaway, mga problema doon sa lumang pangako, ngunit ang tingin nila ay tinapay. Ibig sabihin, madali lang silang madaig dahil inalis ng Diyos ang kanilang depensa. So, ang mga tao kapag nagre-reklamo, inaalisan niya ng depensa ng Diyos. So, kaya nga, ano yung dapat nating gawin? Ang susi ay hindi sa paghihimagsik sa pamamagitan ng takot,
kundi dapat tayo magtiwala lamang sa Panginoon, sa Kanyang pangako. God promises are always true. So kaya sila lang yung nakapasok sa lupang pangako dahil hindi sila nakatutok doon sa problema na nakita nila sa lugar na yun. Nakatutok sila sa sinabi ng Panginoon na punong-puno doon ng milk and honey. So, yan nasa atin. Do your words agree with God's promise? So, kung tayo naniniwala sa pangako ng Diyos, hindi natin titingnan ang problema. So, tulad nila Joshua at Caleb, hindi nila tinignan ang problema, nakatutok sila sa salita ng Panginoon. So, kaya nga, tumutok tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, do your words agree with God's promise. So, God's promise are always true. So, ano pa ang dapat nating tandaan? Pangalawa, ito yung hindi pa pala. Hindi pa tayo tapos dyan. So, ito yung dapat pa nating tandaan. And victory not defeat. So, hindi sila nagsalita sila ng tagumpay. Hindi sila nagsalita ng dahil word reveals the condition of the heart. So, Caleb boldly silence the people here. Ibig sabihin, matapang na pinatahimik ni Caleb ang takot ng mga tao. What you declare shape your destiny. So kung ano yung dinideklara natin, ito yung umuhubog sa ating mga tadhana. So kung dinideklara natin na tayo ay malakas, tayo walang sakit, tayo ay hayahay, tayo ay matagumpay, ito yung huhubog sa atin para dalhin tayo sa ating tadhana. Dahil ito yung ating iniisip. So kaya nga, tulad ng nakasalubong ay ng isang araw, ang kanyang dinideclare yung kanyang problema. Ang mga tao na may alam na sa Biblia, kahit sabihan mo, hindi na yung makikinig. Kaya sabi niya, iba-iba tayo pananampalataya. So kaya, they trust God's promise over human strength. So, sila Caleb at Joshua, nagtiwala sila sa pangako ng Diyos, hindi sa lakas ng tao. Dahil alam nila, hindi ito tungkol sa kanilang kapangyarihan, kundi ito tungkol sa katapatan ng Diyos. Kaya obedience and faith brought them into the promised land. So dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod, ito yung nagdala sa kanila to possess the land of promise na puno-puno ng honey and milk. So sila lang ang nakapasok sa lupang pangako. So habang ang iba ay natatakot na mapahamak, so inilapit nila ng tiwala mula sa takot sa mga higante patungo sa pagtitiwala sa tagumpay ng Diyos na binibigay. Kaya tayo, kapag tayo may gusto, huwag tayo matakot. May gusto tayo sa buhay. Kailangan kung ano yung gusto natin, lagi natin pasalamatan. At lagi natin i-confess. Lagi natin sasabihin sa Panginoon. Pero huwag tayo magsasabi sa mga taong walang pananampalataya. Minsan pagtatawanan tayo. So kaya nga, sa Diyos lamang, sa pamamagitan ng panalangin, i-confess natin ang mga gusto natin. So kung ano yung gusto natin ang farm na andun lahat. So magpasalamat na tayo. Amen? Dahil do your words agree with God's promises. So ano pa ang dapat nating tandaan? Pangalawa, huwag tayo magsasabi na ito, lagi akong pagod. Talaga naman lagi akong pagod. Dahil lagi mong sinasabi. So sabi dito, your words can align with faith or doubt. So ang iyong bang salita ay maaaring iayon ang pananampalataya o pag-aalilangan. So words are never neutral. They either build faith or strengthen fear. What we say shape how we see. So ibig sabihin, believe and live. The tongue can become a channel for God's promises or a tool for the enemy's lies.
So, ibig sabihin ng ating salita, ito ay hindi kailanman neutral, ito'y nagpapatibay na ng pananampalataya, nagpapalakas ng takot. Ang ating sinasabi ay humahanto kung paano natin nakikita, paniniwala at buhay. So ang ating tila ay maaaring maging daan para sa mga pangako ng Diyos o kasangkapan para sa kasinungalingan ng kaaway. So kaya nga sinasabi niya rito, sinasabi niya, death and life are the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So, ibig sabihin, life and death is the power of our tongue. Kaya simula ngayon, huwag na tayo magsasabi na marami akong utang, marami akong bayarin. Ang sasabihin natin, bayad na ako sa utang dahil nakikinig si Lord. Amen? So, huwag na tayo magbabanggit ng ayaw natin. Alam na ng Diyos na may utang tayo. Huwag na natin sabihin. Dahil sa Diyos lamang natin sasabihin na, Lord, ikaw na bahala. Alam mo na kailangan ko ng pera. Salamat sa pagpo-provide. So, huwag na tayo magre-reklamo kami kung babayaran ngayon. May student ako. So, nung hindi ko alam, ganyan din ako. Pero lang nalaman ko. Dahil life and death and life is the power of our tongue. So, death and life are the power of tongue. Words carry great influence. They can destroy or build, curse or bless, wound or heal. So, ang ating dila ay nasa atin ang kapangyarihan. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng ating mga dila. May malaking impluensya ang ating mga salita, maaari itong sirain o bumuo, sumumpa o pagpapala, sugatan o magpapagaling. Ang lahat ng nagsasalita, that they love it. So, ibig sabihin, kung ano man yung sinasabi natin, yan ang mangyayari. Pangyarihan ng ating salita. Kaya nga, sabi dito, kakainin bunga ng bawat sinasabi natin. Kaya nga, ang lagi natin sabihin, kung gusto natin na maging, alam natin na ganyan tayo. Huwag na natin sabihin na para ang tabako. Kailangan sabihin natin kung ano gusto natin. Sabihin natin, sexy ako. Tingnan mo, lagi akong sexy. Lagi akong maganda. Huwag ganun sa paligid. So, kailangan, kahit bango ang ilong, sabihin natin, ang takas-takas kay Lord. Ang takas-takas sa ilong ko. So, mayroong tao na talagang ang tingin sa'yo, matakas ang ilong. So, kaya nga, yan yung sinasabi na, kakainin natin ang lahat ng sinasabi natin na itinagdudulot ng kahinatnan, mabuti man o masama, mangyayari sa atin. Kaya ang dapat natin gawin, kung gusto natin na, di ba, yung iba nagpapa-sexy. Alam mo, nakikita mo na medyo malaki ka na, huwag mo na sabihin, ang taba ko na ngayon. Bloated na ako. Kailangan kapag nakikita mo, oh, wala na akong puson, wala na akong, dapat ganon. So, dapat ganon. Yung sa classmate ko, nangungulikta ako ng para sa tubig. 5 piso. Sabi, wala akong pera. Sabi ko, huwag kang magsasalita ng ganyan. 5 piso lang, wala pa siyang pera. So, kaya nga, dito, kapag walang pera, sasabihin ko, marami akong pera. Sasabihin lang ko ng alam mo, Mama, tuwing ako'y nalapit sa'yo, lagi kang maraming pera. Lagi na lang daw siya, pag lumapit sa siya, lagi na lang daw ako maraming pera. So, buti hindi sinabihin, marami ka palang pera, ba't hindi ba ako binibigyan? Buti hindi ako sinasagot ng ganyan. So, naunawaan na nila yun. So, kaya nga, ito yung sinasabi na nagpapaalala sa atin, na gamitin natin ang ating mga salita ng may katalinuhan upang magsalita ng buhay, katotohanan at pagpatibay loob na inaayon ng ating mga dila sa salita ng Diyos. Hindi yung kasinungalingan, dahil iyon ay pananampalataya. Ang kasinungalingan, sasabihin mo, dahil sa lakas ko, marami akong pera. Dahil sa lakas ko, ako'y nagtagumpay. Yan ang kasinungalingan.
Pero pag sinabi natin na dahil sa Panginoon, marami akong pera. Dahil sa Panginoon, wala akong sakit. So yan ang hindi kasinungalingan. Amen? Pananampalataya yon at katotohanan. Dahil sabi ng Panginoon, lahat ng kanyang salita, maniwala tayo, ito ay mangyayari. Amen. So kaya nga, mahalaga na sa atin ang pagpili, speaking faith flows God's purpose. So ibig sabihin, speaking doubt, open the door to fear. So ibig sabihin, kapag tayo nagsasalita ng takot, ito nagbubukas ng pintuan para matakot. God's word, sinasabi niya, binigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya tulad na lamang sa halimbawa, Psalm chapter 1, verse 17. Then Eli answered and said, Go in peace, and God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. So ito yung Hannah's sorrow turned into joy because he trusted God with her prayer. So dahil siya ay nagtiwala, hindi siya nagduda, ito yung kalungkutan ni Hannah dahil gusto-gusto ni Hannah na magkaroon ng anak. So ito'y naging kagalakan dahil siya nagtiwala lamang sa Diyos sa kanyang panalangin. Sa verse 18, sabi niya rito, and she said, Let him handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did it, and her countenance was no more sad. So wala na siyang kalungkutan. Dahil ito yung sagot ng Diyos at ang pananampalataya ni Hannah ay nagpakita ng kanyang kapayapaan bago pa man siya naglihim. Dahil si Hannah gusto niya magkaanak. So dahil sa kanyang pananampalataya, ito yung sa 1 Samuel 1 verse 19, sabi, And they rose up in the morning early and worshipped before the Lord, and returned and came to their house for Ramah. And Elkanah, no Hannah his wife, and the Lord remembered here. So ito yung sinasabi, God remember Hannah. He never forgets his children and their petition. So naalala ng Diyos si Hannah, hindi niya nakalimutan ang kanyang mga anak o ang kanilang mga kahilingan. So hindi nakalimutan ng Panginoon ang kahilingan ni Hannah na magkaroon ng anak. So verse 20, in 1 Samuel chapter 1 verse 20, wherefore it come to pass when the time was come, about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord. So ibig sabihin, ito yung kinuha dahil yung pangalan ni Samuel ay naging living testimony that God's Lord answered prayer. So lahat ng panalangin natin ay sasagutin ng Panginoon tulad ni Hannah. Ito yung naging pagtotoo na sinasagot ng Panginoon ang bawat panalangin natin dahil sa salita. So ibig sabihin, words of faith release, encourage, faith, and blessing. So kailangan natin na ang salita ng Diyos ay i-align natin sa ating pananampalataya. Dahil ito yung salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang pananampalataya naglalabas ng lakas ng loob. Ito ay nagbibigay ng sinasabi na kapayapaan, kaligayahan, pagpapala, at answered prayer tulad ni Hannah. So ano pa ang dapat nating tandaan? Do your words agree with God's promise? So, ito yung sinasabi. Pangatlo, faith speak before sees. So, ibig sabihin, faith speak before it sees. Ibig sabihin ng pananampalataya nagsasalita bago ito nakikita. So, faith doesn't wait for visible proof before speaking. So, kailangan yung pananampalataya. It declares God's promises as reality even when circumstances seems impossible. Faith-filled words full unseen realities into the present. So, ibig sabihin ng pananampalataya ay hindi naghihintay na nakikita agad ang katunayan o patunayan muna bago magsalita. So, ang pananampalataya, hindi mo kailangan makita
makita agad. So dahil ipinapahayag nito ang pangako ng Diyos bilang katotohanan kahit na tilang imposible ang mga pangyayari. So ang salita ng Diyos dapat punong-puno ng pananampalataya ay humihila sa mga hindi nakikitang katotohanan sa kasalukuyan. So kailangan natin, kaya nga ang pananampalataya, ito yung mga bagay na naniniwala ka na darating pero hindi mo pa nakikita. So kaya sinasabi niya rito, in Romans chapter 4 verse 17, as it written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God who quickened the dead and called those things which be not as though they were. So ibig sabihin, ito yung sinasabi na God show creative power, speaking life and reality into being. So, ibig sabihin, ito yung nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha at nagsasaad ng buhay at katotohanan. Kaya nga, tinawag tayo ng Diyos, yung mga bagay na hindi nakikita o hindi umiiral, na parang mayroon na. So, ibig sabihin, maniwala tayo sa mga bagay na hindi pa natin nakikita na mangyayari sa atin. Kaya nga sinasabi pa niya, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe and therefore I have spoken. We also believe and therefore speak. So ibig sabihin, I believe therefore I spoken. So ibig sabihin, kapag tayo naniniwala, sasabihin na natin. Naniniwala tayo na magkakaroon tayo ng helicopter, sabihin na natin, salamat sa helicopter. Naniniwala tayo na within 10 months or within 5 months, mabayaran niyo. Mangyayari yun dahil nangyari na sa akin. Noon na sinabi ko, wala pa ako ng trabaho. Wala pa akong sabi ko, huwag po kayong mag-alala, 10 months lang po, mapapayaran na yan. Kaya glory to God, 10 months po si bahay. 10 months, lahat ng utang na bayaran. Sino may gawa? Ang Diyos, hindi ako. Dahil naniwala lang ako sa salita niya. Kailangan kapag tayo naniwala, sabihin na natin, declaration yun ng pananampalataya, naniniwala ka na ang Diyos ang gagawa, hindi tayo. Amen? So dahil ang binibigay ng Diyos kapag tayo naniniwala, siya na ang gagawa ng himala. So di ba, himala? Sino bang sasabi na makakabayad ng utang na wala ng trabaho? Di ba, himala yun? Ang Diyos lamang makakagawa nun. Dahil sa biyaya ng Diyos, bibigyan niya tayo ng mga oportunidad na tugma doon sa sinabi natin. So kaya nga, gagawin ng Diyos dahil sabi niya, lahat ng sasabihin natin, kailangan nating paniwalaan bago gagawa ang Diyos. So hindi siya gagawa kung hindi tayo naniniwala. So kaya nga kapag tayo naniniwala, sabihin na natin, kapag may naniningil, huwag kang mag-alala, 2 buwan lang, payat ka na. So basta paniwalaan natin. Ako nga, hindi ko makakalain na mangyayari. 10 buwan, sabi ko, 10 months lang po, makasettle na yan. Huwag na kayong kahit ako'y dala. Sabi ko, sino may-ari ito? Sabi ng asawa ko, wala, nasa Mindanao, nasa Visayas na. Eh bakit Dr. Lizardo? so kaya na, yan yung pananampalataya. So kailangan natin maniwala. Dahil, ito yung sinasabi, ano pang dapat nating tandaan? In Mark chapter 11 verse 23, for verily I say unto you, that whoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea. So ibig sabihin, ano man ang sabihin natin? Speak to the mountain in faith and it will be removed. So kaya nga, ano man ang sabihin natin? Ano ba yung mga bundok? Ano ba yung bundok na sinasabi? Ibig sabihin ng mga bundok na utang, bundok na problema, bundok na sakit, bundok na mga relasyon. So kailangan natin, wag natin
pigilan, kailangan nating paalisin. Sabi dito, ano man ang sabihin natin sa mga problema, lumayas ka, lalayas yan. Tatalon yan sa kabilang ibayo ng dagat. Hindi tayo nag-aalinlangan ng ating puso, yan ay mawawala. Mawawala yung mga problema, mawawala yung mga sakit, mawawala yung mga kahirapan. Dahil yan yung bundok na sumasagisag sa mga problema ng sangkatauhan. So kaya nga ito yung show the authority of faith-filled words when aligned with God's will, they move obstacle. So ibig sabihin, aalisin niya yung mga nakaharang. So ito yung nagpapakita ng ang salita ng Diyos ay puno-puno ng pananampalataya kapag naayos sa kalooban ng Diyos ang mga nagpapakilos na mga hadlang, aalisin niya. Hadlang yung mga problema, hadlang yung mga sakit, hadlang yung mga kahirapan, aalisin niya ng Diyos sa atin. Amen? Aalisin yan. Kaya nga ito yung sinasabi na bilang mga mananampalataya, dapat tayo nagpapahayag ng pananampalataya at pagtatapat. So kailangan nating pagtatapat. So kaya nga mula ngayon, sabihin natin sa Panginoon, salamat Panginoon, 10 o 3 buwan lang bayad na ako. 3 buwan lang. So, yan yung sabihin natin. Kaya ako, yan, yung mga anak ko, lahat yan ay professional. Amen? Praise the Lord. So kaya nga yan yung faith. So dapat ang kanilang partner ay mananampalataya. Amen. So kaya nga believers, believe God's word, speak in faith. See His power at work. So kapag tayo naniwala sa salita ng Diyos, sasabihin lang natin ang ating pananampalataya. At huwag nating titingnan ang kapangyarihan ng ang ating sarili. Huwag nating titingnan ang ating sarili. Nasabihin natin, paano kaya mangyari yun? Wala naman akong trabaho. Bakit ko mababayaran yun? Ako na nagsalita na wala naman akong trabaho. Bakit nangyari? Diba? So mangyayari yan kapag tayo sumampalataya. Dahil ito yung pananampalataya natin, faith speak before it sees. Ibig sabihin, tulad na lamang sa halimbawa ni Abraham. Si Abraham ay isang halimbawa. In Romans chapter 4 verse 20, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. So ibig sabihin, ito yung sinasabi na hindi nag-aalinlangan sa kawalan ng pananampalataya. Si Abraham, lubos na naniniwala sa Diyos na may kapangyarihang gawin ang ipinangako niya sa Panginoon. Na ito'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa verse 21, and being fully persuaded that He had promised, He was able also to perform. So, ibig sabihin, hindi siya sumusuray-suray, hindi nagsusuray-suray o kawalan ng pananampalataya, hindi siya nag-aalinlangan ng pananampalataya si Abraham. Na ito'y nagtitiwala siya sa pangako ng Diyos kahit na tilang imposible ang mga pangyari. Di ba si Abraham ay napakatanda na, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, magmulang lahi, pero hindi siya nag-aalinlangan. So dahil ito yung pananampalataya is strong in faith, giving glory to God. Faith honors God because it takes Him and His word. So ito yung sinasabi, fully persuaded na genuine, totoo, tunay ang pananampalataya. Hindi kalahati. Ibig sabihin 100% ang pananampalataya. Kaya 100% tayo maniniwala. So kaya sinasabi, what He had promised, He was able also to perform. So ibig sabihin, gagawin niya, ginagarantiyahan ng Diyos kung ano man niya kanya, ang yung pangako niya kay Abraham. Sa atin, lahat ng salita ng Diyos, kapag tayo sumampalataya, gagarantiyahan
salita ng Diyos. Kaya nga, faith speak before it's seen. Kailangan nyo munang maniwala sa salita ng Diyos bago natin makita ang resulta. Yan ang pananampalataya. Dahil gagarantiyahan niya ng Panginoon. Kaya nga, ito yung sinasabi, the true faith is unwavering trust in God's promises, grounded not in human ability, but in God's faithfulness. So, kailangan natin maniwala tayo sa katapatan ng Diyos. Huwag tayo maniwala sa ating sariling kakayanan. Dahil God, ito'y nagsasalita, tumikilos para bang ang pangako ng Diyos ay natutupad na sa atin. So, ano ang dapat natin gawin? Speak God's promise, bring hope into the present life, reality. So, ito yung mangyayari sa buhay natin kapag tayo nagsasalita sa mga pangako ng Diyos dahil nagdudulot ito ng pag-asa sa kasalukuyan, katotohanan ng ating buhay. So, kailangan natin magsalita ng katotohanan ng pananampalataya. So, ano pa ang dapat nating tandaan? Do your words agree with God's promise? Pang-apat, ito yung God's response to His word in your mouth. So, ibig sabihin, ang Diyos ay tumutugon sa Kanyang salita sa ating bibig. So, when God speaks, His word carries power. But when we speak His word in faith, we release the same power into our situation. Heaven responds when believers put God's word in their lips. So, ibig sabihin, kapag tayo nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ay may kapangyarihan. Ngunit, kapag sinasabi natin ang Kanyang salita ng may pananampalataya, inilalabas natin ang parehong kapangyarihan sa ating mga sitwasyon. Tumutugon ang Diyos, ang langit kapag inilalagay natin ang pananampalataya natin, ang bawat pananampalataya na ang salita ng Diyos sa ating mga labi. So, kailangan natin na ibigkas natin ang pananampalataya sa ating labi dahil tutugon siya sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, sa Isaiah 55, verse 11, so shall my words be that goeth forth out of thy mouth. Forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. So, ibig sabihin, so shall my words be, it shall accomplish what I please. So, ibig sabihin, ano man ang salita ng Diyos, matutupad ito sa lahat ng sumasampalataya. Sabi dito, my words shall not return void. So, ibig sabihin, God's word never empty or powerless. It always produce results. So, ang salita ng Diyos, lagi siyang may resulta. Laging nagbubunga ang mga salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ito'y walang laman. It shall be accomplished that which I please. So, ibig sabihin, isa sa katuparan niya, ang bawat salita. Tinutupad ng salita ng Diyos ang kanyang kalooban, hindi sa tao. Hindi ng tao. Ang kalooban ng Diyos, ang tinutupad niya. Tinutupad niya sa atin. So, dahil ito yung sinasabi na ito ay uunlad sa bagay kung saan ito ipinapadala ng Diyos. So, kung ipinadala ng Diyos sa iyo ang salita ng Diyos at naniniwala ka, tutuparin niya. Bawat pangako, bawat utos, bawat propesiya ay may banal na layunin na hindi tayo mabibigo. So, lahat ng pangako ng Panginoon, hindi tayo mabibigo. Dahil ito yung pangako niya sa atin na nagpapaalala that God's word is living. So, lahat ng salita ng Diyos ay living, effective, and unstoppable. Hindi ito na ito nagpapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at hindi mapipigilan. Hindi niya mapipigilan ang pagyaman sa iyo, pagyaman sa atin, pagyaman sa ating lahat ng mananampalataya. Dahil ang salita ng Diyos gusto niya
tayo. Ang salita ng Diyos gusto niya walang sakit tayo. Ang salita ng Diyos ay gusto niya na hayahay tayo. So hindi yan mapipigilan. As long as na sumasampalataya ka at sinusunod natin, do your words agree with God's promise? So kung naniniwala ka, dahil ang pangako ng Diyos, wala na tayong sakit. So kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos, wala na tayong sakit. Kung wala naman dito, amen, di ba? Walang sakit dito. Sa iba lang. So kaya nga dito sinasabi na nagpapaalala sa atin na ang pangako ng Diyos ay buhay, effective, at walang makakapigil. Walang makakapigil na paunlarin tayo. Dahil ang pangako ng Diyos gusto niya na pagpalain tayo. Walang makakapigil dyan. Amen? So kaya nga dito sinasabi na magpapaalala sa atin na buhay ang Diyos, buhay ang salita, buhay, mabisa at makapangyarihan ang salita ng Diyos. So ano pa ang tinuturo sa atin in Jeremiah chapter 1 verse 12? Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I hated my words to perform it. So ibig sabihin, I am watching to see that my word is fulfilled. So ibig sabihin, tinitingnan niya, sinasabi niya na nakatayo siya at sinasabi na nakikita niyang mabuti sapagkat ang aking minamadali ang aking salita upang tuparin. So ibig sabihin, yung sinasabi niya sa atin, gagawin niya, tutuparin niya sa atin. So ibig sabihin, ito yung God's reassure that He is watching carefully over His word. So tinitiyak na sa atin bilang mga mananampalataya na siya'y nag-iingat, na binabantayan niya ang bawat salita natin para gagawin niya. Amen? Gagawin niya sa atin. Ito yung ipinangako niya sa atin na lahat ng sasabihin natin, gagawin natin, ay gagawin ng Panginoon. Paano kapag ang sinabi ng tao, ito may sakit, ito maraming utang, ito maraming problema. Nakikinig ang Diyos sa atin. Sabi niya, i-perform niya. So, ang salita ay i-perform. Kaya, from now on, hindi na tayo magsasalita ng mga ayaw natin. Kung gusto natin sa ating mga anak, na hayahay, lagi natin sabihin hayahay. So, kaya nga dito sinasabi, ito yung sabi na aktibong tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa perpektong panahon. That word, this shows that God's word is not lie, is not idle. It is living, sure, and destined for completion. So, pinapakita nito na ang salita ng Diyos ay hindi walang ginagawa. So, ito ay buhay, lahat ng salita niya gagawin niya, sigurado, at ito ay nagtatakdang gagawin niya, tatapusin niya anuman yung kanyang salita. Kaya nga, sinasabi niya, in Romans 10 verse 8, but what saith it? The word of thy thee, even thy mouth, and thy heart, that is the word of faith, which we preach. So, ibig sabihin, the word is near you. It is in your mouth and in your heart. So, kailangan nasa bibig natin at nasa puso natin. So, ito yung sinasabi, tulad ni Apostol Pablo, ang salita ng Diyos ay hindi malayo o hindi maaabot. Ito ay malapit sa atin. Handang sabihin at paniwalaan natin ang salita. The word of faith. The gospel, ito yung salita, Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. When we confess with the mouth and believe in our heart, it brings salvation. So ito yung sinasabi na ang salita ng pananampalataya ay mensahe ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon Kristo. Kapag ipinapahayag natin sa ating mga bibig na tayo sumasampalataya sa ating mga puso, ito ay nagdudulot ng kaligtasan. So mahalaga, these words, the power of God's word will eternalize and spoken in faith. So ipinapakita nito ang kapangyarihan ng Diyos kapag sinasaloob natin
sinasalita natin ng may pananampalataya, gagawin niya ang bawat salita niya. Amen. So kaya nga mahalaga ang pagsunod at pananampalataya. Ano pa ang tinuturo sa atin? Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. So ito yung ating sandata. Ang helmet ng kaligtasan at ang tabang ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na ito yung nagpo-protect. Helmet of salvation protect the mind, giving assurance and security in our Lord Jesus Christ, and faith in our Lord Jesus Christ. So the sword of the Spirit is the only way, the only offensive weapons in the armor of God. So ito yung ating sandata, ang salita ng Diyos. The word of God which we use to resist lies. Ibig sabihin para malabanan natin yung mga kasinungalingan, mga talunan ng talunin ang tukso, at manintigang matatag sa katotohanan. Dahil sa salita ng Diyos, ito yung ating panlaban. Diba ang Panginoon Kristo, nung siya ay tuksohin sa ilang, nung siya ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, salita ng Diyos ang kanyang sandata. So ganoon din tayo. Kapag umatake si Satanas ng walang makain, Satan, it is written, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So, iyon ang ating sandata. Kapag pinukso ka na sa, nalulukso din sa Satanas ang karangyaan sa buhay. So, ang karangyaan na sinasabi ni Satanas, iyon yung wala na silang panahon sa pagninilay-nilay ng salita, puro na lang trabaho, idolatry. So lahat na lang ng makamundo kapag galing kay Satanas. Ngunit yung galing sa Panginoon, kailangan natin na 100% na tayo may panahon sa Panginoon. So ito yung we declare God's promise, heaven moves on our behalf. So ibig sabihin, kapag ipinapahayag natin ang pangako ng Panginoon, kumikilos ang langit para sa atin. Kumikilos ang Diyos para sa atin. So yung ating pagtatapat ng salita ng Diyos, ito yung nagpapagana sa kanyang kapangyarihan sa ating buhay. So kailangan natin i-confess natin ang ating pananampalataya na ang Diyos lamang ang nagbibigay ng lakas, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng tagumpay, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kaligayahan, kapayapaan at tunay na pag-ibig. Amen? So kaya nga ito yung sinasabi, tulad na lamang din sa halimbawa ni Mary. Si Mary, ito yung sumagot. Si Mary, maganap nawa sa akin ang iyong sinasabi na sumang-ayon sa pangako ng Diyos para sa Panginoon Kristo. In Luke chapter 1 verse 38, and Mary said, behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy words. And the angel departed from here. So, ibig sabihin, tulad ni Maria, sinabi na Maria, narito ang iyong alipin, narito ang alipin ng Panginoon, maging sa akin yaon ang iyong salita, at ang anghel ay umalis sa kanya. Ito yung Mary responded to the angels Gabriel with humble submission and faith. So, dahil dito, she called herself the handmaid or servant of the Lord, showing complete surrender. So, tinawag niya ang kanyang sarili na alipin or lingkod ng Diyos ng Panginoon na nagpapakita ng ganap na pagsuko sa pagtitiwala sa salita ng Panginoon. His word be it unto me according to thy word. So, naniwala siya sa salita ng Panginoon. So, reveal trust that God's promises will never fail. So, hindi tayo, even when they seem impossible. So, salita ng Diyos ay nasa kanyang salita ng Panginoon na sinabi na siya Panginoong Kristo sa kanyang sinapupunan. So, kaya sabi niya, mangyari na ang sinabi mo sa akin ayon sa iyong salita. So, pinaniwalaan niya. So, kaya nga dito sinasabi na nagpakita ng pagtitiwala ng pangako ng Diyos
ay hindi nabibigo kahit na tilang imposible ang mga ito. Imposible kay Maria na magdadala siya ng anak sanggol dahil siya ay virgin. So kaya nga, kahit siya ay naniwala siya sa Panginoon dahil salita ng Panginoon ang kanya pinaniwalaan. God's response to His word in our mouth. So kaya Mary is an example of obedience and faith for all believers. So ito yung sinasabi na pinili niya ang Diyos sa mga pagkatakot or pagdududa. So ito yung pagkamasunurin niya para sa lahat ng mga mananampalataya ang pagpili sa kalooban ng Diyos kaysa takot o pagdududa. So kaya nga, ano yung dapat nating conclusion dito? So sinasabi nga ang ating conclusion in Romans 4 verse 20, He's staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. So ito yung ating dapat tandaan, na tulad ni Abraham, na hindi na nagpatinag o hinayaan nagpatibay siya sa pananampalataya, nagtiwala siya sa salita ng Diyos na may buong pagtitiwala. Kaya nga his faith brought glory to God means because trusting God magnifies His power and faithfulness. So ito yung pananampalataya nagdadala lamang ng kaluwalhatian sa Diyos dahil sa pagtitiwala sa Diyos, ito'y nagpapalaki ng kanyang kapangyarihan at katapatan. So kaya nga mahalaga na tulad ni Abraham, so tayo din bilang mga mananampalataya, ang ating mga salita ay hindi kailanman neutral. So ang mga ito ay sumasang-ayon sa mga pangako ng Diyos o sumasalungat sa mga ito. Kapag nagsasalita tayo ng pagkanilangan, takot o kawalan ng paniniwala, binibigyan natin ng buhay ang mga pangyayari sa halip na ang katotohanan ng Diyos. So wag nating bigyan ng buhay yung mga pangyayari na nakikita natin. Huwag nating bigyan ng buhay yung mga nararanasan nating mga pagsubok, kaya yung mga problema, paalisin. Huwag nating panatilihin. Ngunit kapag ang ating salita na ay sa sinasabi ng Diyos, ito ay naglalabas ng pananampalataya. So, kailangan kapag nakakaranas tayo ng mga problema, tulad ng walang makain, ano ang salita ng Diyos? God has supplied all our needs according to riches and glories of our Lord Jesus Christ. General na yun. So kung ano yung kailangan mo, financial man yun, spiritual, physical, financial, emotional, my God has supplied all our needs. So ibig sabihin, lahat ng bagay na kailangan natin, ang Diyos ang magsusupply. So ibig sabihin, lahat ng problema, ang Diyos ang bahala. Ibigay natin sa Kanya. Dahil kapag ang ating salita na ayon sa sinasabi ng Diyos, naglalabas siya ng naglalabas ang pananampalataya tayo. Nakakaakit tayo ng kapangyarihan at nagbubukas ng pinto para sa mga pangako na matupad sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Kaya tulad ni Abraham, ay hindi siya nagkahinlangan ng kawalang pananampalataya, kundi pinalakas ang pananampalataya at nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tayo rin, tinawag na ipahayag ang mga pangako ng Diyos ng may pagtitiwala bago natin makita ang mga kahinatnan. So, kailangan natin magtiwala lamang. Kaya nga, ito yung katanungan na kaya ayon sa iyong mga salita, ayon, ang iyong mga salita ba ay umaalingaw-ngaw sa iyong kalagayan? O sa mga ito'y umaalingaw-ngaw sa di natitinag na pangako ng Diyos? So dapat ang ating pananampalataya, huwag tayong nakabase doon sa kalagayan natin. Dapat ang ating pananampalataya nakabase sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Dahil lahat ng salita ng Diyos, iyon ang pangako ng Diyos sa atin. So gagawin niya kapag tayo sumasampalataya.
So, ang pagpili ay nasa ating mga bibig. So, hindi yung pagpili, hindi yung pagpili, individual ang pagpili natin. So, kailangan tayo magsalita ng buhay, magsalita tayo ng pananampalataya, at lahat ng salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Kaya dapat ang bawat salita natin ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Dahil lahat na naman ang sabihin natin, ito'y mangyayari dahil sinabi natin. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Ano man ang sinasabi mo sa aking pakinig, ay gagawin ko sa iyo. Kaya dapat, ano ang sinasabi ng pangako ng Panginoon? Wala nang mahirap, wala nang may sakit, wala nang iiyak. So kaya kapag may nararanasan tayo, iyon yung aalalahanin natin ang salita ng Panginoon. Dahil God's response to His word in our mouth. So huwag nating titingnan ang problema. Ang titingnan natin, ang pangako ng Diyos sa atin. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayo po tumayo.